Lulutuin natin bulanglang na gulay. Laban ito sa diabetes, sa heart disease, at anti-cancer. So, anti-cancer recipe tayo. Part din ito ng sinabawang gulay. So, una sa lahat, makikita nyo, yung mga gulay sa bahay kubo. Yan yung lulutuin natin ngayon. So, yung kangkong, binabad ko na muna sa tubig. Una sa lahat, pag sinabing bulanglang, pag sa gawing Batangas, actually hindi nila nilalagyan ng kahit anong sahog. Talagang yung gulay pagsasama-samahin lang at saka nila papakuluan. Pero sa bandang norte, natatandaan ko, luto ng lola ko, yung bulanglang pwedeng lagyan ng konting sahog. So, pwedeng lagyan ng pork o kaya mas masarap kung nagluluto kayo sa uling, yung inihaw na isda. Pwede yung tilapia, galunggong, kahit ano, hito, dalag, pwede lahat yan. Tsaka, tinitimplahan sa bandang norte ng bagoong alamang. Pag bandang Pangasinan, marami silang mga bagoong na dilis naman o bagoong na isda. Pag sa bandang south naman, syempre may tinatawag silang bagoong balayan. So yan. Papalambutin ko lang at isasangkot siya at pagmamantikain kung meron tayong mga tira-tirang pork dyan sa ating refrigerator. So ito, pinapalambot ko lang. Ipapa-evaporate natin yung ating water. So pag sinabing bulanglang, part din to ng sinabawang gulay. So igigisa muna natin to sa sibuyas, kamatis, bawang. Tapos, una nating ilalagay, kasi pinakamatagal maluto, yung ating kalabasa. Siyempre, ang kalabasa, masarap yan. Pero, kita nyo, ganda ng kulay. So, ibig sabihin, masustansya. So, makikita nyo, green, violet, tsaka yellow yung ating lulutuin. Yan. Pinapalambot lang natin yung ating pork. Itong kalabasa, maganda to sa buto kasi maraming calcium, may tulong, sa ating buto. So, may vitamin A, C para iwas sa fracture, hindi tayo mabalian. Pero sabi ko nga, laban to sa anemia kasi merong iron at saka pag nireregla ka ng malakas, pagod, or nag-ehersisyo ka, kailangan mo yan. Yung heart kasi, maganda yung magnesium ng kalabasa para sa tibok ng puso. May potassium din para bumaba ang blood pressure. So, iwas heart disease dahil din sa beta-carotene. Maganda ho ito sa kutis kasi may vitamin C at beta-carotene. Iwas wrinkle, tsaka para sa mabilis na paggaling ng mga sugat. Maganda to sa mata, of course, yellow-orange, may vitamin A and C. Laban sa katarata, tsaka para hindi lumabo yung mata ninyo, yung tinatawag na age-related macular degeneration. Anti-cancer, antioxidant, may beta-carotene. So, kasama na doon yung prevention para sa heart at saka sa diabetes. Ang next naman na isasahog natin, itong meron tayong sitaw, bataw, patola, tapos yung ating eggplant, talong, tsaka ampalaya. So, sa bandang norte, gusto nila medyo mas mapait-pait. Kaya, nilalagyan nila ng ampalaya. Actually, masarap naman talaga yung ampalaya. So, hintayin ko lang matuyo at mag-evaporate itong ating water. Tsaka at the same time, pinalalambot din natin yung ating pork tapos igigisa-gisa ko na yan maya-maya. Next naman yung ating sitaw. Yung ating sitaw maganda to kasi mabilis siya itanim. Kaya niya yung init, tapos yung kulang na tubig. So, di ba, madalas medyo tag-araw lagi sa atin. Pero maganda sa sitaw, marami siyang folate. May vitamin B, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, mataas sa protina, mataas sa fiber. Tapos, yung fiber nito, protection po ito ng malaking bituka ninyo laban sa mga toxins. So, hindi tatagal yung toxins dun sa loob ng colon ninyo. So, iwas cancer. Yung fiber naman ito, para dun sa pagbaba ng cholesterol ninyo. At nakita nila na kailangan mas kumain tayo ng folic acid. Kasi nakita nila, yung mas kumakain ng folate o folic acid,
mas hindi nagkaka-cancer. Alam nyo, ang sitaw tawag dito, poor man's meat. Kasi itong sitaw na to, maprotina din to. At dahil sa folate ito, pwede sa buntis, may vitamin A din para sa inyong tiyan, balat, mata, vitamin C, laban sa infeksyon, tsaka anti-cancer din. So, pag medyo tuyo na siya, yan, magsisimula na tayong maggisa. Okay? Napalambot ko na yung ating pork. Sabi ko nga, pwedeng kung ano yung mga tira-tira nyo, kung meron kayong tira-tirang mga pork, isdang prito, o kaya naman inihaw na isda, pwede. So, simulan na natin yung paggigisa. So, uunahin natin yung sibuyas. Yan, sabay na natin yung sibuyas. Sinantabi ko muna yung sahog. Okay, isang kutsa na natin yung sibuyas. Okay, sibuyas, kamatis, bawang, yan yung mga isasangkot siya natin. Yan yung mga aromatics natin o yung ating pangpalasa. Yan, and the bawang. Okay? Para mas malasa, mas mabango, yan na ang magsisilbing pangpalasa ng ating iniluluto. Yan, para mas magisa siya. Kasi mas makukuha natin yung benepisyo ng mga bawang, sibuyas, and kamatis with a little oil. So, lalagyan lang. Konting-konting oil lang. Yan. Tapos, pag nagisa na natin o nasangkot siya, so, itinabi natin, doon na rin natin ilalagay yung ating panimpla na bagoong alamang. Yan. So, ito yung ating bagoong alamang. So, any po pwede. Yan. Depende sa dami ng inyong lulutuing gulay. Yan. Yung ating bagoong alamang. Para lalasa na siya. Actually, pag meron kayong mga salt or paminta, pwede nyo na hong isabay dun sa paggigisa. Paglalagay lang tayo ng konting paminta din para lumasa. Yan. So, maaamoy nyo ang bango-bango na. Ngayon, para hindi matuyo, dahil sinabaw ang gulay nga ito, maya-maya, pwede nyo nang lagyan ng water. Okay. Yan. Yung ating water, nilagay ko na dito. Siya naman yung pinalit ko. Yan. Tignan ninyo maigi yung ating ginigisa. Maganda na siya. Sangkot siya. Tapos, ilalagay na natin yung ating kalabasa. So, yan yung unang isinasahog natin, kalabasa. Okay. So, pag medyo malambot-lambot na, niliitan ko na lang yung pahiwa ko ng kalabasa para mabilis maluto. So, pumunta naman ho tayo doon. So, tapos na tayo sa kalabasa, sa sitaw. Lalagyan din natin ng patola. Tapos, usually meron din siyang tinatawag natin na patani. So, sinasama din bataw, patani, hyacinth beans ang tawag dito. Diba? Sitaw, bataw, patani. Lagi sinasabi, maraming protina, fiber, potassium, iron, calcium. Alam nyo, maganda to yung bataw, pang-improve yan ng focus natin. So, kasi para sa utak yan dahil merong copper ang ating bataw. Tapos, tumutulong sa pagpadami ng dopamine. So, mas gaganda yung mood natin o yung outlook natin. Maganda din siya sa heart ng isang tao kasi may mga vitamin B siya. Tapos, yung vitamin B, yung acetylcholine, neurotransmitter yun eh. So, mula sa utak, papunta sa ugat, papunta sa muscle. So, kasama na dyan yung heart muscle. So, napansin nila sa mga pag-aaral, bakit parang mas nakakatulong na lumakas yung ventricular function? So, pag yung mga cardiology, si Doc Willie, alam nila yan. Paganda din ho ito sa baga kasi may selenium, manganese, zinc para sa healing ng ating lungs. Yan. So, pinapalambot na natin. So, pag medyo malambot na yung ating kalabasa,
lagay na rin natin yung ating sitaw. So, na-discuss na natin. So, yan, padami na ng padami yung gulay natin sa ating bahay kubo. Tsaka ang bango dahil dun sa ating bagoong. Patola, masarap din lagi, may patola. So, dagdag lang kayo ng dagdag kasi part nga to ng, pwedeng hindi masabaw, depende. Pero, kami kasi sa bandang Nueva Ecija, mas gusto natin yung maraming sabaw kasi hinihigop din yung sabaw. So, pwedeng, kaya nga, part din to nung diniscuss ko na sinabawang gulay. Yan. So, sa bandang south at sa bandang north ng NCR, tawag nila bulanglang. Yan. So, pinagsasama-sama lang basically. Tapos, itong ating bataw, pwede nyo na rin ilagay. Okay. Meron din siyang kangkong. So, part din na ang kangkong nitong green. Ito yung pinaka-green leafy niya. Dito sa ating bulanglang. So, mayaman sa potassium ang ating kangkong. Nagpapababa yun ng blood pressure. Nagpapaganda ng cholesterol, pangpapayat, at saka dahil dun sa fiber. So, mas busog kayo. Marami din tong iron. Kaya sabi ko nga, anti-anemia pampalakas. Tapos, anti-diabetes din ho ito. May vitamin C, may beta-carotene, may folate. Maganda sa folate, nako-convert yung homocysteine. Yan. So, iwas heart attack, iwas stroke. So, dagdag lang tayo ng dagdag ng water para makuluan yung ating gulay. Yan. Tapos, itong ating kangkong, yan, maganda to sa mata. Kasi may carotenoid siya. May vitamin A, tsaka may lutein. Bukod pa dun sa immunity. So, padami na ng padami yung ating gulay. So, lahat na ng kulay nakita natin, di ba? Ang ganda-ganda na. Tapos, ilalagay na rin natin yung ating ampalaya. Yan. Dalawa na lang po yung natitira, ampalaya at saka yung ating talong. So, itong ampalaya, maganda ho ito. Kasi, sabi ko nga, itong niluluto natin para sa blood sugar. Yan, ampalaya. Kasi ang maganda, mas nagagamit yung glucose mula dun sa cellula. So, tinutulungan yung atay tsaka yung muscle na gamitin yung glucose. Yan. So, very green na siya. Para magamit yung asukal or yung glucose mula sa cellula. May vitamin A din siya para sa ating balat. Alam niyo po, ang ampalaya, mayaman yan sa vitamin C. So, panglaban nyo sa sakit yan. Tapos, tumutulong din ang vitamin C sa paggawa ng buto at paggaling ng mga sakit. Tapos, itong ating talong. Itong talong, pampababa din to ng blood sugar. Yan, kulay violet to, ang ganda. Kasi nandyan yung mga polyphenols, bukod pa sa fiber. May manganese, may folate, may potassium, vitamin K, vitamin C, anti-cancer, iba't ibang kulay. Tapos, laban din sa heart disease. Pangpapayat pa kasi meron siyang fiber tsaka low in calorie. So, kumpleto na yung ating bulanglang. Yan, akala nyo nung una ang konti lang. Kala ko din konti lang, oh. Pero halos napuno itong ating pinaglulutuan. So, pagkulo nito, okay na kasi mabilis lang naman maluto yung ampalaya at saka itong talong. Yan. Yan na po ang finished product ng ating bulanglang. So, depende na sa timpla nyo kung gusto nyo mas maalat ng konti or mas maraming tubig, nasa sa inyo na po. So, yan ang hapunan, tanghalian, na pwede nating iluto sa ating mga mahal sa buhay. Bulanglang na gulay, para sa puso, pero sa diabetes, mas maganda to. Anti-cancer pa. Pampalakas din, lahat ng may anemia, gustong lumakas, ito ang kakainin.